Magandang araw mga ka-issue! Nasaang dako man kayo ng mundo? Tutok lang sa ating YouTube channel. Ako ang inyong issue shera at pag-uusapan natin ang mga may init na issue sa loob o labas man ng bansa. Okay, bagong lahat, shout out po sa ating 1,500 new subscribers. Ayan, salamat din po sa 68,000 views at ngayon ay magsi-70,000 na yata ang ating nakaraang episode. Ayan, maraming salamat po. Okay, tugunan po natin itong request ng isa nating subscriber. Sabi niya, Idol, survey naman sa Pulse Asia survey o kahit anong survey sa mga Senator 2025 election. Okay, ito po ang bagong survey na inilabas ng tugon ng masa ng Okta Research. Ngayon lamang po itong July, ngayong buwan, bagong-bago po, pinaka-latest na survey sa kung sino ang pinaka napupusuan ng mga Pilipino bilang panibagong set ng senator sa 2025. Okay? May 16 lamang po na pangalan na inilabas itong survey na ito. Unahin natin itong mga muntik na pong pumasok sa top 12. Ayan. Okay, top 16, Abigail Binay. Top 15, Francisco Isko Dumagoso. Gusto talaga ng tao ang dating mayor na ito. Iba talaga ang karisma. At syempre, ilang taon din naman na pinamunuan niya ang Maynila. Okay. Top 14, Benjamin Benhur Abalos, ang ating Secretary of the Department of Interior and Local Government. Next, top 13. Nako, dikit na dikit. Konting-konti na lang. Pasok na sa top 12. Lito Lapid. Ayan, pasok pa rin talaga sa panlasa ng mga kababayan natin. Itong si Leong Guerrero. Okay. So, heto na. Ang top 12. Isa-isahin na natin. Kayo, may mga pambato po ba kayo? Pakitype sa ating comment section. Sino ang inyong pambatong senador? Pakitype po. Ayan. Okay. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na po sa ating YouTube channel. Okay. Top 12. Pasok po sa top 12 si Maria Imelda Josepa Remedios Marcos. Okay, ang haba. O mas kilala sa pangalang Amy Marcos. Nako, base po sa mga comments sa nakaraang episode po natin, ay maraming mga Ilocano ang galit dito kay Amy. Kayo po, ano po inyong masasabi? Ano kaya ang dahilan? Bakit kaya ang ilang mga Ilocano ay galit kay Amy? Yung mga Ilocano po dyan, paki-comment naman po. Okay, next, top 11. Manny Pacman Pacquiao, ang pambansang kamao. Ayan, namamayagpag pa rin. At pasok po sa top 11. Marami pa rin po yung sumusuporta dito sa senador na ito. Pero marami pa rin ang bumabatikos dahil nga sa nakarang eleksyon, sabi niya ay ipakukulong niya si Imelda Marcos. Or payag siyang ikulong si Imelda Marcos. So, ayan naman po yung issue patungkol dito kay Manny Pacquiao. Pero ganun pa man, di rin natin may kakala na maraming natulungan si Pacquiao, lalo na sa Jensen. Okay? So, next, top 10. Wow, pasok sa top 10 si Rodrigo Roa Duterte, si Tatay Digong. Ayan, medyo mababa po siya dito sa survey na ito, pero still, pasok sa top 10. Nako, maraming nagmamahal dito kay Tatay Digong, kaya imposible na mawala siya sa listahan, no? Sa ibang survey nga, isa siya sa nangunguna. Kung hindi pangalawa, pangatlo siya.
Okay? Kung ikaw ay maka-Duterte, sige nga, mag-comment ka nga, i-comment mo nga ang hashtag Solid Duterte sa ating comment section. Okay, next, top 9. Panpiloping Lacson. Top 8, Francis Tolentino. Ayan, si Tol. Okay, ito yung hindi na matimpla kung Duterte pa rin nga ba o hindi na. Okay, ano ang say nyo dito kay Tol, mga ka-issue? Next, top 7. Ronald Bato de la Rosa. Ayan, marami po ang nagsasabi na parang wala po itong masyadong nagawa. Pero ayon naman po sa iba, gusto nila dahil maka-Duterte at siguradong makamasa itong senador na ito. Uunahin niya ang kapakanan ng mga ordinaryong mamamayan. Okay, top 6. Ramon Bong Revilla Jr. Si Budots King. Iboboto nyo pa rin ba si Budots King? Okay, comment nyo ano inyong masasabi. Next, top 5. Pilar Pia Cayetano. Ang taas, mataas siya sa survey na ito. Okay, top 4. Vicente Tito Soto III. Ito raw yung artista na may makikita kang nagawa. Ang taas niya sa survey na ito. Okay. So next, top 3. Wow, palakpakan natin mga pro Duterte. Pasok sa top 3. Christopher Bongo. Ayan, palakpakan. Palaban ngayon yan. Kinukustyon nitong ni Senator Bongo ang 19 billion na excess fund ng PhilHealth na hindi nagamit at ngayon ay ibabalik sa National Treasury. Okay, kino-question niya kung bakit hindi nagamit ang pondo para sa pagpapalawak at pagpapalakas ng benefit packages na makatutulong sana sa ating mga kababayan. Okay, nako, ito, subaybayan natin ito, lalo na yung mga miyembro ng PhilHealth kasi, di ba, tinaasan ng kaltas sa atin. Tapos, ito, di umano, may 90 billion na excess fund na ibabalik sa Treasury. Makikita po ang mga post na ito ni Senator Bongo sa kanyang FB page account. Okay? Sunod ang top 2. Buen Benido Ben Tulfo at ang top 1, ang kanyang kapatid, Erwin Tulfo. Wow! Magkapatid sa Senado, anong masasabi nyo? Top 1 din ba si Erwin Tulfo sa listahan ninyo? Yan, pa-comment, mga ka-issue. Okay, maraming mga pangalan ang hindi nabanggit dito sa top 16 na gusto ng ating mga kababayan. Ayon po yan sa obserbasyon namin, sa inyong mga comments sa ating comment section doon sa nakaraan nating episode. Okay, tulad po ng mga abogado na sina Attorney Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Trixie Cruz Angeles, Attorney Glenn Chong, pati si Pau Chief Attorney Acosta, nako, matunog din po ang pangalan niyan ngayon. Pati ang doktora na si Doktora Lorraine Badoy. Nababanggit rin talaga na gusto ng mga tao yan. Jeffrey K. Eric Celis, General Gerald Bantag, bukang bibing din ng ating mga ka-issue yan. Doc Willie Ong, Jing Paras, Willie Revillame at marami pang iba. Okay, so ayun po, ano ang inyong masasabi sa top 12 na ito na inilabas ng Okta Research? Sino-sino ang mga pasok sa inyong listahan? Pa-comment po sa ating comment section. Para sa susunod naman nating episode, ano ang gusto nyong talakayin natin? Pwede tayong magbigay ng reaction video dito sa nakaraang maisog Rally People's Zona na ginanap kahapon lamang sa Maynila.
Okay, isa ba kayo sa mga nagpunta doon? Ayan. Ano ang inyong masasabi? Maaari nyo i-comment sa ating comment section. Okay. Pwede kayong mag-request sa inyong issue share. I-added namin sa inyo ang pinakamaiinit na issue dahil dapat updated ka. Okay? Maraming salamat mga ka-issue. God bless and have a good day. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.